Kumusta? Ako si Jack. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte, kilala bilang T-Punisher, isang leader na hinangaan at tinutulan sa parehong paraan. Sa video na ito, susuriin natin ang makulay na buhay at kontrobersyal na pamumuno ng ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Si Rodrigo Roa Duterte ay ipinanganak noong ika-28 ng Marso taong 1945 sa Maasin, Leyte. Anak siya ni Vicente Duterte, isang abogado at politiko, at Soledad Roa, isang guro at aktivista. Lumipat ang kanilang pamilya sa Davao City noong dekada 1950s kung saan nagsimulang mabuo ang kanilang impluwensya sa politika. Sa kanyang kabataan, si Duterte ay nagkaroon ng mga hamon sa pag-uugali. Madalas siyang napapalaya sa iba't ibang paaralan dahil sa pagiging pasaway. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil sa kanyang edukasyon. Nag-aral si Duterte ng Political Science sa Lyceum of the Philippines University. Doon niya nakilala ang sosyalistang ideolohiya ni Jose Maria Sison na nakaimpluwensya sa kanyang pananaw sa lipunan. Pagkatapos nito, nagtapos siya ng abogasya sa San Beda College noong 1972. Dito niya pinanday ang kanyang kaalaman sa batas na ginamit niya sa pagiging Assistant City Prosecutor sa Davao City. Ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay ay nagsimula nang maging alkalde siya ng Davao City noong 1988. Sa ilalim ng kanyang liderato, naging simbolo ang Davao ng kaayusan at kaligtasan. Si Duterte ay kilala sa kanyang estilo ng pamamahala, mahigpit ngunit may malasakit. Nagkaroon ng curfew para sa mga kabataan, regulasyon sa mga bar, at epektibong kampanya laban sa kriminalidad. Ngunit sa likod ng tagumpay ng lungsod, nakatali rin sa kanya ang alegasyon ng Davao Death Squad. Bagamat itinanggi niya ang mga paratang, ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya. Taong 2016, tumakbo si Duterte sa pagkapangulo sa isang plataporma ng pagbabago. Kakaiba ang kanyang estilo sa kampanya, direkta, walang paligoy-ligoy, at minsan ay bastos. Ngunit ito rin ang nagdala sa kanya sa tagumpay sa isang landslide victory. Bilang ika-16 na Pangulo, agad niyang inilunsad ang kanyang mga pangunahing programa, partikular ang War on Drugs, na naging marka ng kanyang administrasyon. Sa ilalim ng War on Drugs, libu-libong operasyon ang isinagawa laban sa mga drug syndicates. Bagamat maraming sumang-ayon sa layuning ito, hindi rin may kakaila ang dami ng naitalang patayan na umani ng kritisismo mula sa loob at labas ng bansa. Kasabay ng kampanya laban sa droga, isinulong din ng administrasyon ang Build program. Sa proyektong ito, nakumpleto ang maraming infrastruktura tulad ng mga bagong kalsada, tulay, at paliparan na nagbigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Hindi mawawala ang kritisismo sa kanyang pamumuno. Binatikos siya ng mga human rights groups dahil sa paraan ng kanyang kampanya laban sa droga. Gayunpaman, nanatili ang mataas na approval rating niya sa mga Pilipino. Sa pagtatapos ng kanyang termino, iniwan niya ang isang bansa na hinati ng opinyon, ang iba ay humanga sa kanyang tapang, habang ang iba ay nagtanong kung sulit ang naging kapalit ng kanyang mga programa. Ngayon, si Rodrigo Duterte ay tahimik nang namumuhay sa Davao at tumatakbo uli bilang alkalde ng Davao City. Bagamat maraming naninira at tinatangkang ipetombe si Digong, ang kanyang impluwensya at mga magandang nagawa ay nagmarka na sa kasaysayan ng Pilipinas at patuloy sinusuportahan karamihan ng mga Pilipino. Anong tingin ninyo sa naging pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte? Positibo ba o negatibo ang naging epekto niya sa bansa? E-share nyo ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video at i-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento. Salamat sa panonood, mga kaibigan.